Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ang Biblia ay isang libro na puno ng mga misteryo at mga kuryosidad na pabalik sa sinaunang banal na paglikha ng Diyos. Ang salaysay sa kanyang mga unang kabanata, kabilang ang pagbuo ng unang lalaki at babae sa lupa, karagdagan sa banal na aklat na ito, ay tinutuklasan natin ang mga kaganapan na may kaugnayan sa unang mga anak ni Adan at Eva. Ang unang anak na nagngangalang Cain, ang ikalawa Abel, at mamaya pagkatapos ng trahedya, kinasasangkutan ni Cain at Abel ang ikatlong anak na lalaki na nagngangalang Sete. Gayunpaman, ang tanong na lumitaw ay kung ano ang naging mga inapo ni Cain, kung saan ang kanilang mga inapo ngayon sa ating mundo. Ito mismo ang enigma na tinutugunan ko sa video na ito, kaya iniimbitahan kita upang samahan ako sa paggalugad na ito. Kung naiintriga ka sa paksang ito, mangyaring mag-iwan ng like at ibahagi ang nilalamang ito sa mga kaibigan at pamilya na interesadong palalimin ang kanilang kaalaman sa mga banal na kasulatan at biblikal panoorin ang mga talaang kanan hanggang sa wakas upang matuklasan kung nasaan sila at kung sino ang mga inapo ni Cain. Ngayon ay nakilala ni Adan ang kanyang asawang si Eva na naglihi at nagsilang ng isang lalaki na sila tinawag na Cain. Sa huli ay sinabi ni Eva na nakatanggap ako ng isang anak na lalaki mula sa Panginoon at pinangalanan nila. Ang pangalawang anak na si Abel ay inialay ang kanyang sarili sa pagsasaka ng tupa habang si Cain ay naging kasangkot sa pagsasaka. Ang kwento ng pagsilang ng mga unang anak ni Adan at Eva ay malawak na kilala. Gayunpaman, ang aklat ng mga Hebreo sa Kabanata 11 sinaunang Semitikong tradisyon ng mga Hudyo ay nagdulot ng isang kamanghamanghang pag-usisa tungkol kay Abel at Cain. Ayon sa pananampalatayang Hebreo, parpis ayon sa Abel at Cain. Naghandog sa Diyos ng mas mabuting hain kaysa kay Cain, ipinapakita ang kanyang katuwiran at sinang-ayunan ng Diyos ang kanyang mga pag-aalay kahit pagkamatay niya. Noon pa man, si Abel ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, may mga salaysay na nagsasaad na si Abel ay naghandog ng isang mas dalisay at mas tapat na sakripisyo sa Diyos na nag-aalok ng pinakamahusay, na mayroon siya na ang kanyang mga baka. Dahil si Abel ay isang pastol ng mga tupa, pinili niya ang pinakamahusay na hayop mula sa kanyang kawan at inialay ito bilang isang hain sa Diyos. Sa kaibahan ni Cain bilang kanyang magsasaka sa mababang kalidad ng mga bunga ng Diyos, na pinili ng Diyos upang mag-alay ng mga bunga ng lupa. Ang kabilang banda ay higit na nasiyahan sa taos-pusong-puso ni Abel na nagbigay ng kanyang pinakamahusay na pagpili ng pinakamahusay na hayop mula sa kanyang kawan bilang isang sakripisyo. Ito ay nagpakita ng pagkakaiba sa saloobin at intensyon sa likod ng parehong mga handog ng magkapatid sa Diyos. Pinabora ng mas tapat at bukas palad na pag-aalay. Ang sinaunang tradisyon ng mga Hudyo ay nagmumungkahi na dahil sa pagkabigo at galit sa Diyos na hindi sinang-ayunan ang kanyang sakripisyo, ay nagawa ni Cain sa huli ang nakakagulat at mahiwagang aksyon ng pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Ang kwento ay malawak na kilala at ang mga kaakit-akit at kasunod na mga talata at mga susunod na kabanata ng Biblia ay naghahayag ng karagdagang mga detalye tungkol sa buhay ni Cain. Bukod pa rito ay mahalagang linawin na ayon sa ang interpretasyon ng ilang mga pinagmumulan ng Land of Nod ay hindi pangalan ng isang tao, ngunit sa halip ay ang pangalan ng lupain kung saan nagpunta si Cain pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo sa Diyos. Ang Land of Nod ay binanggit sa Genesis 4, 16 hanggang 17 na naglalarawan kay Cain pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Pinarusahan ng Diyos si Cain para sa kanyang krimen na naging dahilan upang siya ay gumala-gala sa lupain.
Si Cain ay umalis sa presensya ng Nod na lupain ng Panginoon na madalas na naninirahan kasama si Cain at ang kanyang mga inapo. Bilang karagdagan sa literal na kahulugan nito sa biblikal na salaysay, ang Land of Nod ay nakikita rin ng ilan bilang simbolo ng exile o paghihiwalay sa Diyos. Si Cain ay pinalayas mula sa presensya ng Diyos at hinatulan na gumalagala sa lupain ng Nod bilang bahagi ng kanyang kaparusahan sa pagpatay kay Abel. Ang Nod sa Hebrew ay nangangahulugang pagalagala o lupain ng pagalagala at hindi ito nakikita bilang pangalan ng isang tao. Sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo at iba pang mga sinaunang teksto ay nagpapahiwatig na ang asawa ni Cain ay tinawag na Avan. Ayon sa ilang mga interpretasyon at tradisyon, ang kapatid na babae ni Abel ay naging isa rin sa Cain-aan at madalas na hindi gaanong napag-uusapan tungkol sa kwento ni Cain at Abel. Sa mga tuntunin ng edad ay hindi sila kasing bata ng kanilang hitsura na maaaring magmungkahi ng ilang mga rabbi at mga eksperto. Ay nagsabi na si Cain ay mga 70 taong gulang nang siya ay Hudyong tradisyon at iba pang sinaunang mga teksto ay nagpapahiwatig na ang asawa ni Cain ay tinawag na Avan. Ayon sa ilang mga interpretasyon at tradisyon, si Aan ay isa sa magkapatid na babae ni Cain at Abel at hindi gaanong pinag-usapan. Ang tungkol sa asawa ni Cain ay hindi gaanong pinag-uusapan. Si Abel ay nasa mga tuntunin ng edad ay hindi sila kasing bata ng kanilang hitsura na maaaring magpahiwatig ng ilang mga rabbi at sinabi ng mga eksperto. Si Cain ay mga 70 taong gulang nang patayin niya ang kanyang kapatid at si Abel ay malamang na mga 60 taong gulang noong panahon ng pangyayari pagkatapos na itapon si Cain sa lupain ng Nod. Siya at ang kanyang asawa at kapatid na babae ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagngangalang Enoch. Mahalagang tandaan na ang Enoch na ito ay hindi dapat ipagkamali sa Enoch mula sa angkan ni Seth na ibang tao sa Biblia. Ibinalita sa atin ng Biblia na si Cain ay nagtatag ng isang lungsod sa rehiyon kung saan siya ay nasa lupain ng pagala-gala at doon ay nagkaroon siya ng mas maraming mga anak na lalaki. Sa Cains, umunlad ang angkan sa lungsod na iyon at lumawak sa ibang mga rehiyon bagamat marami ang madalas na tumitingin sa hindi pabor sa mga inapo ni Cain. Gayunpaman sa mga inapo ni Cain ay may mahalagang papel sa paglikha ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika kabilang ang mga plauta. Bukod pa sa iba pang mga kasanayan, bukod pa sa angkan ni Cain ay makikita natin ang mga taong nakatuon sa pagsasaka ng mga hayop sa isang lagalag na buhay na naghahanap ng kapayapaan. Ayon sa Genesis, sa Kabanata 4 mula sa talata 17 pataas, binanggit na ang pangalan ni Cain ay pinangalan ng Enoch at ang kanyang anak na lalaki ay tinawag ng maglaon ang pangalan ni Cain. Ito si Enoch. Si Enoch ay ama ni Irad na siya namang ama ni Mehujael na naging anak ni Metusel. Sa wakas ay naging ama si Lamech. Si Lamech ay kapansin-pansin sa pagiging isa sa unang mga tauhan sa Biblia na nagsasanay poligamya na pangasawa niya ang 2 babae na sina Aa at Zila at gumawa ng tula para sa kanila na nakatala sa Biblia kung saan binanggit niya ang pagpatay sa sarili bilang pagtatanggol sa sarili at ang kanyang paghihiganti sa mga nanakit sa kanya. Si Lamech at nagkaroon ng anak na lalaki na nagngangalang Jabal, itinuturing na ninuno ng mga taong nakatuon sa pagsasaka ng mga hayop at naninirahan sa mga tolda. Si Jabal ay may isang kapatid na nagngangalang Jubil, ang ninuno ng lahat ng mga dalubhasang musikero sa Lion Flute. Ang lahi ni Cain na makikita natin kasama ang pagkakaiba-iba ng mga talento sa sining na mga musikero at magsasaka, pati na rin ang mga taong sangkot sa pagsasaka ng mga hayop na namumuno sa isang lagalag. Sa Genesis 4,
22 binanggit na si Zila ay may anak na lalaki na pinangalanang Tubal-Cain, isang dalubhasang manggagawang metal na nagtrabaho sa tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na nagngangalang Naama. Sa modernong panahon, mayroong iba't ibang mga teorya at interpretasyon tungkol sa mga inapo ni Cain na ganap na walang batayan. Gayunpaman, nais kong ipakita ang ilan sa mga interpretasyong ito kahit na hindi ko sinusuportahan ang mga ito dahil sa kasamaang palad ay may mga kaso ng mga taong ito na isinasaalang-alang ang aming mga komento na sumusunod sa aming mga komento. Tinitingnan ang isa sa mga interpretasyon madalas na binabanggit ay nagmumungkahi na ang mga inapo ni Cain at ang marka ni Cain ay maiuugnay sa mga taong Aprikano na mga taong itim na. Ang interpretasyong ito ay walang kabuluhan, gaya ng nabanggit kanina na ito ay walang batayan sa Biblia at isa lamang katawa-tawang pagbibigay katwiran para sa pagtatangi at kapuotang panlahi. Isa pang maling interpretasyon na kung minsan ay iminungkahi ay ang ideya na ang mga taga-Roma na gypsy ay magiging mga inapo ni Cain dahil sa paglalakbay ng pamumuhay ng mga Roma na kahawig. Ang kalagayang gumagala na iniuugnay kay Cain sa biblikal na salaysay. Gayunpaman ito ay isa pang interpretasyon na walang katuturan. Ang ikatlong interpretasyon na itinuturing ding walang katotohanan at ang mga Asyano tulad ng Chinese, Japanese at Koreans ay magiging inapo ni Cain dahil sa paniniwala na ang kakaibang katangian ni Cain at hilig bumabalik sa unang interpretasyon na tumutukoy sa kulay ng balat ni Cain na wala itong anumang kahulugan dahil sa parehong mga linya ng Seth ay may mga individual na may maitim na balat. Bukod pa rito, mahalagang ipakita na ang paniwala na binanggit sa Biblia ay hindi gumagawa ng anumang pagtukoy sa kulay ng balat, lalo na hindi itim na balat sa katunayan. Ang mga terminong ginamit sa Biblia para tumukoy sa mga taong may itim na balat ay Ham at Cush. Ang pangalawang interpretasyon ay kulang din ng batayan sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang mga taga-Roma na mga gypsy ay mga inapo ni Cain dahil ang mga Roma ay hindi lamang nomadic na mga tao pareho sa modernong panahon at sa ang sinaunang panahon ay mapapansin natin ang iba't ibang grupong nomadic kabilang ang mga Semitic na tao mismo na patuloy na lumipat mula sa isang rehiyon patungo sa isa pa. Ang mga taong ito ay kumalat sa buong mundo tulad ng mga Assyrians, Lebanese Arab at Jews sa Europa at iba't ibang mga rehiyon ng mundo. Sa makatuwid, ang interpretasyong ito ay walang solid saligan katulad ng huli. Ang interpretasyon na nagmumungkahi na ang mga Asyano ay mga inapo ni Cain ay wala ring batayan dahil ang terminong Mark of Cain sa Biblia ay walang anumang pagtukoy sa mga mata. Ayon sa biblikal na salaysay, si Adan ay nabuo mula sa alabok ng lupa na mula sa putik na nangangahulugan na maaari siyang lumikha ng iba't ibang mga etnisidad at mga tao tulad ng nakikita natin sa mundo ngayon. Sa makatuwid, ang iba't ibang mga etnisidad na umiiral ngayon ay naroroon na sa mundo bago ang baha sa parehong mga angkan ni Cain at Seth. Kabilang ang mga taong may iba't ibang etnikong pinagmulan tulad ng puting itim na Asyano na may mga katutubong katangian Semitic at iba pa. Ngunit ang nakakaintriga na tanong na ang mga labi ay kung saan ang mga inapo ni Cain na binanggit sa aklat ng Genesis 6:1. Ngayon ang talatang ito ay nagbibigay ng ilang nakakaintriga na impormasyon tungkol sa bagay na ito at ito ay nangyari nang ang mga tao ay nagsimulang dumami sa balat ng lupa at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila. Bagaman ito ay isang maikling talata na binibigyang diin nito ang pagpapalawak ng sangkatauhan. Gamit ang orihinal na salitang Hebreo na Adan na lumilitaw din sa Aramaic na nangangahulugang sangkatauhan, sa makatuwid ang lahat ng mga angkan, kapwa ang mga inapo ni Cain at ang mga inapo ni Seth ay nagsimulang maghalo
sa puntong ito na dumami sa kanilang mga sarili at posibleng na sa angkan ni Noe ay may mga koneksyon sa angkan ni Cain. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang ina ni Noe at asawa ni Noah o maging ang mga asawa ng mga anak ni Noe ay maaaring nag-ugat sa angkan ni Cain. Ang kawili-wili ay ang teksto sa Genesis 6:1 ay binibigyang diin na ang sangkatauhan, ang mga inapo ni Adan ay nangangahulugan na sila ay nagsimulang magkaroon ng mga salinlahi at angkan na ito ay nagsimula sa magkabilang angkan. Ang isa't isa noon ay maraming anak na babae ang ipinanganak na kumakatawan sa mga inapo ni Cain na nananatili hanggang sa araw na ito na dumadaloy sa mga ugat ng lahat ng tao. Lahat tayo ay mga inapo ni Seth at Cain dahil ang mga angkan na ito ay naghalo bilang tugon sa unang tanong ng video na ito. Maaari nating patunayan na ang mga inapo ni Cain ay nakakalat sa buong mundo tulad ng nangyari sa atin. Sabihin sa amin kung ano ang alam mo tungkol sa mga inapo ni Cain sa mundo ngayon. Alam mo ba ang ilan sa mga absurd na teorya tungkol sa mga inapo ni Cain? Maraming salamat sa lahat ng nanood ng video. Hanggang sa puntong ito naway pagpalain ka ng Diyos na makita ka sa lalong madaling panahon